Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. Welcome po natin, none other than Dr. Irene Lim. Good evening, Doc. Kumusta po? Good evening, Eli, and to all our listeners and televiewers. I hope you are all in good health. Yes, magandang kalusugan, magandang pangangatawan. Yan nga po ang hangad natin sa taong 2025 para sa isa't isa. And of course, speaking of health, pag-uusapan po natin gastroenteritis. Sabi nga natin, Doc, in the previous episode, kapag may itis, may inflammation, pamamaga, and when we say gastro, it has something to do with our digestive tract or system. Tama ba, Doc? Yes, correct. No? So, may inflammation ho, gastroenteritis. Gastro means stomach, enteritis means intestine. No? So, ibig sabihin, may pamamaga. No? Wala hong inflammation or pamamaga kung walang mikrobyo. So, ibig sabihin, na-contaminate ho ng germs yung ating stomach at yung ating intestines. No? Now, mas malala kasi ito kesa sa diarrhea lamang, acute diarrhea. Because sa diarrhea, watery feces lang, no? So, but sa gastroenteritis kasi, merong vomiting. Okay. So, mahirap pag may vomiting kasi hindi ka makakainom ng gamot. Yung gamot, isusuka mo rin. So, makailang bouts of vomiting, lalo na sa elderly and sa bata. Dehydrated ka na nun. Mahina na, biglang hihina yung arms mo, legs mo, no? Unlike yung nasa gitna ng mga edad, okay pa yan kahit ilan. Pero sa matanda ho, 2, 3, na yan? Mahina na yung arms and legs. Why? Depleted na ho yan yung kanilang sodium and potassium. And very important ho yan kasi yung pagpapump ho ng heart, no? Hindi ho pwedeng sobra o kulang ang sodium and potassium. Pwede hong mag-cause yan ng cardiac arrest sa pasyente, no? And leading cause of morbidity and mortality worldwide, especially ho sa children under 5 years old and sa mga developing countries wherein yung access sa clean water and sanitation is limited, especially ho sa India tsaka sa Africa, no? Medyo marumi ho talaga dyan, no? And ang WHO estimates that diarrheal disease accounts to over 1.3 million deaths. Marami ho yun annually, no? So kumbaga, ito nakakahinayang kasi itong mga ganitong sakit, nagagamot naman ho ito Curable po ito Kaya masakit tong hindi natin ma-save yung mga tao. Pwera na lang may mga cancer, talaga hong mahirap yung sakit. Ito ho, antibiotic lang tsaka fluid no? Kaya lang yung availability, no? So yun ho ang hindi palaging nandiyan, no? Opo. And especially kung kulang ang ospital din, no? How about yung incubation period natin dito, Doc? Once na madapuan nga po tayo ng mikrobyo dahil nga po sa kinain natin or sa ininom natin, Doc, ano po yung parang time interval natin dito or time frame? Okay, so tama yung sinabi mo, Eli, hindi lang ho sa food, pati sa water, no? Anything na ipinasok ninyo sa inyong oral cavity, no? So, yung time between exposure and yung onset ng sakit, yun ho ang tinatawag na incubation period, no? Pag viruses, 1 to 3 days, no? Merong 12 to 48 hours, rotavirus, merong 1 to 3 days. Sa bacteria, few hours to days, no? So, medyo mas mabilis ho ang bacteria. Kasi sa virus, 12 hours ito few hours lang. Oo. No? Oo, mas mabilis ho pag bacteria. Ibig sabihin, Doc,
parang kakakain mo pa lang, mararamdaman mo nang may sumasakit sa tiyan mo, tinatawag ka na Yes. ng kalikasan. Yes. At usually nakita ko na yan actually sa sister ko fast food kami. Sa kotse pa lang, papunta kaming Tagaytay, eto na CCR, no? Hindi, nauna pala yung vomiting. Okay. No? Ang kinain niya burger na may lettuce, no? Kaya ingat kayo sa may lettuce kasi hilaw ho yan hindi yan luto. Oo. Kung yan ay hindi na wash properly sa running water, dapat nga ho yan ino-ozonize. So, i-avoid nyo na lang ho kumain ng hilaw. Kung burger kakainin nyo, piliin nyo yung walang mga gulay kasi siguradong hilaw yan, no? Ayun, vomiting ho muna. Tapos nung medyo tumagal-tagal, saka ho siya nag-diarrhea. The reason for that is gusto hong ilabas ng katawan natin through the mouth and through the anus yung mikrobyo ho na nakuha natin, no? So may defense mechanism din ho ang katawan no? So gusto niya hong ilabas. Kaya ho pag may ganyan, yung wag niyo munang pigilin yung pagsuka at pagdumi, yung mga first, second, third, lalo na sa pagdumi, hayaan nyo ho munang lumabas para yung mikrobyo. But more than that, kailangan eto na, may fluids na kayo. Tsaka pwede na kayong uminom ng mga anti-diarrheal drugs, no? And pag parasites naman mas matagal, days to weeks, no? Bakit? Usually Giardia lamblia, yung para amoeba sa tubig. Okay. At ang parasite kasi hindi halata nalagyan ka na, ilang linggo na. Hindi siya ganun na katulad ng bacteria immediately. Kaya yan, nakakapagparami sa ating katawan nang hindi natin alam. So, maging malinis sa ating pagkain, yung mga kamay natin, yung kamay ng handler. Kaya wag kayo sa tabi-tabi at turo-turo. Tiyakin talagang malinis yung pagkakaluto, yung pagkaka-prepare ng ating kakainin para makaiwas nga po tayo dito sa gastroenteritis. Pero Doc, ano nga po bang uri ng diarrhea meron tayo? Kasi parang ang alam lang natin kapag may nakain, ayan, balik ka lang ng balik sa CR, pero eto nga rin po pala, merong combination, parang double whammy na nagsusuka ka na, nadudumi ka pa. Yes. Pasintabi lamang po sa mga naghahapunan. Yes, so pagka sinabi mong acute watery diarrhea, so matagal ito. It may last for 14 days. Imaginein mo yun. Lata ka na nun kung wala kang fluids akalain mo 2 linggo kang nagda-diarrhea. Common ito sa viral infection. Now, pagka acute bloody diarrhea naman we call it dysentery, no? So often bacterial ito, no? Kadalasan ito sa Shigella, Salmonella, E. coli and Campylobacter. Kailangan nito ng urgent evaluation. Ito kasi yung may risk na magkaroon tayo ng systemic complication tulad ng sepsis, no? So sa katagalan na hindi nabibigyan ng antibiotic agad ang pasyente, hindi lang doon sa colon na pupunta na sa blood natin. Tapos pag napunta sa blood, may bacteria yung blood, lahat na ng organ pwede niya nang pasukan, no? Kaya delikado rin ang bacterial. So titignan niyo pag mas may blood yung diarrhea, mas mas severe, no? And persistent diarrhea, ganun din po, naglalas din po yan ng 14 days. And nakikita naman ito sa mga parasitic infection or sa mga post-infectious syndrome, no? So, ayun, no? Pag bloody, ayan, mas severe yan. Kaya kailangan ng immediate attention, no? Okay. Alamin nga naman po natin, Doc, kung sino nga po ba ang high risk sa pagkakaroon ng gastroenteritis at ano nga rin po ba yung maaaring maging komplikasyon kung sakali nga pong hindi agad matugunan. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, Doc, para nga po sa mga interesado pong magpakonsulta sa inyo, ang inyo pong clinic address, hotline number, papaano nga naman daw po ba makakapagpaset ng appointment? Okay, so yung atin promo muna, yung atin detox protocol sa ating detox by 2+1 by 2+1, so para kayong bumili ng isang detox, isang blood cleansing, ma-free nyo na yung vector scan. Yung vector scan napakaganda niyang diagnostic test, no?
nauuna ho siya kaysa lab test, nauuna ho siya sa simptomas. So you can catch diseases early. Wala ho itong radiation and more than 90% po ang accuracy nito, no? Then yung detox and blood cleansing, basic ho yan sa ating katawan, no? And yung atin hong coffee, pakiabangan ho, malapit na, no? So pinaka masarap at pinaka masustansyang kape. And yung atin hong soap, naka by 5 plus 1. So 5 plus 1 pa rin ho yan. Anti-IV, anti-aging soap, and IV whitening soap. So magaling hong pangbanat, no, at pampaputi. So pag yan ho itinandem ninyo sa ating mga drip, no. So halos lahat ho ng tao ngayon in vain na, no. So nagpapadrip na hula lahat, no. So whitening and slimming drip, kung gusto niyo hong all-in-one, bale power drip ang gawin ninyo, no. So talaga pong yan pag tapos yung sabon niyo pa maganda, magkukutis artista po kayo. Hindi na ho kailangan ng check-up, no. Ang dapat lamang ho magpa-check-up sa akin yung may allergy po, no. And yung atin hong IV laser, naka 20% discount po yan. So pwede niyo na ho yung i-prepaid, no. So kahit kung hindi niyo pa gagamitin. Eto nga ho pala, transferable to. Pero yung kanina, nakalimutan kong sabihin, yung buy 2 plus 1, automatic ho pala member kayo ng ating wellness program. May health card po kayo dyan na ipe-present nyo lang tuwing magpapa-check up kayo kasi free check up po kayo for 1 year, no. But kailangan pa rin ho ninyo magpalista, no. Okay? Then yung atin hong social media, so i-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim both sa YouTube, Facebook, sa mga short video ho natin, Reels and TikTok, no. Paki-share nyo po, paki-like, share and subscribe, no. Napaka-educational and informative. So hindi ho kayo mahihiyang i-share yan, no. Okay. At yung atin ho palang anti-diabetic and anti-obesity, no. So tayo lang ho ang meron yan. Kahit ho walang effort, kahit hindi kayo mag-diet, hindi kayo mag-iwas ng matatamis, kusa hong papayat kayo at kusa hong bababa ang sugar ninyo. And yung atin hong clinic ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. Ang hotline po natin is 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Okay, usapang gastroenteritis, babalikan nga po natin maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Po natin, Dr. Irene Lim, at usapang gastroenteritis nga po ang topic natin para sa mga kakatune in rin lamang. Naiwan nga po natin katanungan kanina, Doc, kung sino nga po ba yung high risk sa pagkakaroon ng gastroenteritis? Kasi mapababae, mapalalaki, pwedeng dapuan ito. Lahat naman tayo kumakain, umiinom, Doc. Pero sino nga po ba, 'di ba, yung pinaka susceptible sa pagkakaroon ng ganitong klaseng sakit? Mas susceptible ho ang mga bata, children. Lalo na prone ho yan sa dehydration. Kasi yung maliit pa yung body mass nila So ilang bouts of diarrhea and vomiting lang ho. Wala na silang water sa katawan, no? Due to higher fluid turnover. At yung rotavirus leading cause ho yan sa bata. And elderly din po. So yung mga bata at matatanda. Increase din ho ang risk ng complication due to marami na ho kasing comorbidities yung mga yan. No? And reduce na ho ang physiological reserve. So halos wala na hong mga reserve yan sa katawan. And pati ho sa mga nursing home, no? Common din ho yan. No? So pregnant women, yung buntis so malaking factor ho yan. Very common ang dehydration and kailangan ho itong ingatan kasi compromise dalawang tao, pati ho yung baby. Dalawang buhay Yes. Kaya dapat
pag nakailang ano na ho kayo, punta na ng ospital. Hindi ko ho masabi sa inyong mag-inom na ho kayo ng oral rehydration kasi nga ho, kung nagsusuka kayo, baliwala yung ininom nyo, isusukan nyo rin yan. Kaya pag gastroenteritis ho, you need to rush to the emergency room para malagyan ho kayo agad ng IV fluid. Kasi pwede hong mahuli. No? Okay. Baka mamaya pupunta kayo, lantang gulay na kayo. No? And affected ho ang baby doon sa kanyang fetal health. And yung listeria infection, rare siya pero mas serious ho siya. No? So, pwede ho itong mag-lead sa pregnancy complication. Yung mga complication ho sa baby, sa loob ng tiyan. And sa mga immunocompromised na pasyente, katulad ng mga bagong kidney transplant, o umiinom ho yan ng immunosuppressant. So, meron ho yung chronic diarrhea due to opportunistic pathogens tulad ho ng Cryptosporidium and cytomegalovirus. So yan hong grupo ng taong yan, mas compromise ho yan na magkaroon ng gastroenteritis. And also, mga mahilig hong kumain sa tabi-tabi. Sabi nga natin yung mga turo-turo, luto na ho, nakahilera lang dyan sa kanilang shelves. Kung nilangaw na nga ho, napag-usapan na natin yan. At yung mga bumibili ho sa bakery, di ho ba, napasukan na rin ho ng langaw niyan. Uulitin ko lang yung reason ba't tayo galit na galit sa langaw. Kasi nga po, bago nila kainin, halimbawa yung pandesal, yun ho nilalagay nila yung vomitus nila doon para lumambot yung halimbawa tinapay bago nila makain yun. And aside from that, nagde-defecate po sila. So, nagdudumi ho sila. Minsan, pupo, minsan ho, maggots, yung mga maliliit na langaw. So, kaya hindi ho pwede yung tayo ay papagpagin lang at wala pang 1 minute daw. Hindi ho pa pwede yun. Basta ho langaw or any kind of insect, huwag nyo na pong kainin yan. Mag-gastroenteritis po kayo dyan. At yung mga mahilig hong magkakain sa street foods, itong mga kwek-kwek, yung mga fishball, squid ball, iniisip nyo kasi nakalubog naman sa mantika, boiling. Ba't lang hindi nyo ho naisip yung stick na ipinantutusok dyan kung sa palengke ho, nalaglag na yan, madumi na ho yan. And also, yung sausawan po, ulit-ulit ho minsan ang pagsasawsaw ng customer. Talaga ho makakakuha kayo dyan ng gastroenteritis. No? So, na-mention nyo nga, Dok, yung kaninang possible complications sa baby. Maaring maging parang special ba ang baby or maging hindi makumpleto yung 9 months na pagdadalang tao ni mommy? Ano po yung maaari pang ibang komplikasyon na kahihinat na ng pasyente may gastroenteritis? Pwede ho kasi mag-sepsis no? Kasi nga lalo na pag bacteria ho ang cause, no? So, deadly ho yun, no? Pagka yung pathogen ho nakapasok sa bloodstream, high risk ho yan sa mga neonates, elderly and immunocompromised na pasyente. Toxic megacolon also, no? Severe complication ho ito ng bacterial na naman gastroenteritis. Underlying may mga dati na hong problema sa colon, no? Severe abdominal distension. Pag toxic megacolon, lumalaki ho yung abdomen ninyo. Okay. Tapos may lagnat, no? And systemic toxicity, no? At nagkakaroon ho ng hemolytic uremic syndrome, HUS, no? Kadalasan ho ito connected to sa E. coli. At ang triad ho nito, matindi ang triad hemolytic anemia, thrombocytopenia, and acute kidney injury. So, bagsak ang pulang dugo, bagsak ang platelets, tsaka biruin nyo yung kidney nyo, tatamaan ho. With just simply vomiting and diarrhea, no? So, kailangan ho talaga nito intensive care, no? At yung mga buntis, ingatan ho mabuti kasi ho, pwede hong mag-cause yan ng mga fetal defect, no? So, and sa baby nga ho pala, para nyo malaman kung dehydrated, yung bunbunan ho, sa Latin ninyo, pagka ho yan nakalubog, dehydrated na po. Tapos pagka sunken yung eyelids, dehydrated po yan. Pagka ho umiiyak, wala ng luha, dehydrated na rin po yan. Okay. And also, yung skin ho, pag pininch ninyo,
hindi ho agad-agad bumabalik sa tamang tone. No? Para nga po sa treatment protocol natin, Dok, kung sakali nga pong ma-diagnose silang may gastroenteritis, ano nga po ba yung maaari nating ibigay? Kasi meron tayong mild, moderate, and severe cases for this, diba? Like yung kanina nga po sinabi natin, pwedeng iswero, kailangan agad iswero para nga rin po makaiwas sa dehydration. Yes, no? Kung mild cases lang ho at hindi naman gaano ang pagsusuka, pwede hong uminom ng oral rehydrating solution. Pero ho, unti-unti, small, frequent sips, no? Kasi yung baka maisuka rin, no? So, dahan-dahan po ang introduction. Then, gradual reintroduction ng yung soft diet lang po, no? So, para easy digestible yung food. And tulad ng banana, no? Wag ho apple kasi nga matigas, no? Avoid yung mga sugary drinks and dairy products. Makaka-worsen ho yan ng diarrhea, ang dairy. Sa moderate cases, ayan, sabi natin kaninang sunken eyelids, dry mouth, reduce ang ihi, no? So this time ho, pwede kayong magbigay ng mga anti-diarrheal or anti-vomiting, no? Kung kaya. What I mean is, kung nahinto ho yung vomiting, nakuha nitong anti-vomiting drug, no? At sa stool. Pero sabi nga natin, huwag agad-agad painumin ng anti-diarrheal. Kailangan ho munang ilabas yung mga first few bouts ng diarrhea, no? Kasi kaya nga ho kayo nagda-diarrhea at vomiting. Gusto hong ilabas ng katawan natin yung mikrobyo, di ba? Kumbaga, it's a signal, Doc, diba? It's a sign. Yes. Oo. Kaya minsan ho, yung nangyayari sa atin functionally and anatomically, matuto tayong intindihin yung mga body language natin. Ano? Tulad ng ihi, pipigilin yung ihi. Kailangan mo na nga daw ilabas at puno na yung ating urinary bladder. Severe cases na ho tayo. Ito ho, papasok na dito ang IV fluids. No? Papaswero na ho kayo. Hindi ho pwedeng tubig lang kasi yung electrolytes wala sa water. So yung potassium and bicarbonate, no? May sodium din ho dyan. So ang importante ho, calcium, magnesium, sodium, potassium, chloride. Yan ho, importanteng ma-replenish natin sa ating blood. And antibiotic, kailangan po yan. No? Although, kung viral, hindi ho tatamaan ng antibiotic, but pinaka-common ho talaga bacterial. So, antibiotic ho talaga pinaka-common yan. So, minsan ho, hindi ho enough yung anti-diarrheal. No? So, minsan kahit binigyan mo na ng pang-control ng pupo, ang mangyayari, babalik pa rin ho. So, in that case, kailangan na ho talaga mag-antibiotic, no? How about yung preventive measure natin, Doc? Ano nga po ba yung kinakailangan nilang gawin para nga po makaiwas sa gastroenteritis at sa komplikasyong hatid po nito? Okay, siyempre number 1, sanitation. Kailangan ho ang access sa clean water and proper sewage system. And yung regular cleaning ng mga food preparation po, no? Maging malinis, no? Kahit ho chopping board, yung ginamit nyo ng chopping board sa isang pork, huwag nyo na hong gamitin, hugasan po muna, no? At yung mga kubyertos din hong ginamit na sa isa, hugasan po muna bago sa next. But usually, hindi na yan nangyayari lalo ho pagka isipin nila, lulutuin pa naman yan Huwag ho ganun, kasi may mga germs na hindi ho kayang patayin ng boiling point of 100 degrees centigrade, lalo na ho ang mga eggs ng parasite. And of course, kailangan ho natin ng education, promote hand washing, proper hand washing. Anong ibig sabihin ho niya? Pati yung kuko ninyo, fingernails ninyo, i-wash nyo ho yan ng soap and water, sa running water, no? Kaya yung mga mahilig hong magkamay sa pagkain, nalalagyan ho ng parasitism kasi ho under nung fingernails. And kailangan ho may awareness tayo kung ano ho ang mga outbreak na sakit, no? Tulad ho ngayon, di ba? So, marami pa rin may dengue. Kailangan tayo sa news, no? Community measure. So, syempre, ngayon yun naman ho, commonly naka-chlorination na ho ang mga tubig. At travelers, ayan, yung mga palagi ho nagta-travel, lagi ho kayong may dalang bottled water. So, wag ho kayong uminom sa kada lugar. Kung ilang stopover kayo, iinom kayo. Pagkatapos, lang ho, serve
service, water lang ibibigay sa inyo. Makikipagsapalaran pa kayo sa halagang kakaunti lang naman. Kasi may nahuli na kaming fast food, magandang fast food. Yes. Yung sinaserve ho nila, tap water Mura lang naman yung o di magbaon kayo ng filtered water ninyo. Kasi sa konting halaga, hospital pa ho kayo, no? Maging maingat nga po tayo sa kakainin natin, sa iinumin natin. Tsaka maging observant rin tayo, 'di ba, sa paligid Doc ng kakainan natin o yung sabihin natin yung sa restaurant. Ayan, para nga po makaiwas tayo dito. Anyway, Doc, sa inyo pong clinic, ano po yung mga procedure na maaaring maging applicable kung sakali nga pong meron silang gastroenteritis? Okay, syempre sa clinic ho, i-vector scan kayo, ma-identify ho kasi natin kung ang cause ng inyong gastroenteritis is virus, bacteria, or eggs of parasite. Importante ho yung para alam mo kung ano ho ang ibibigay mo, antiviral ba, antibacterial ba, o para sa parasite, no? And sa ganitong sitwasyon ho, hindi applicable ngayon ang detox, no? Blood cleansing ho ang pwede natin gawin dahilan sa, lalo hong magdadiarrhea yung pasyente pag din-detox ho natin. So blood cleansing, kasi ando doon ho yung rehydration natin, plus, ayun ho, yung tulad ng mga high-dose vitamin C natin, laser, tsaka ho yung ultraviolet and ozone, nakakapatay ho yan ng virus and eggs of parasite, hindi lamang ho bacteria. So hindi ho tayo gagamit ng kahit na anong antiviral kasi malakas ho ang side effect, but these machines has the capacity to kill virus, no, and eggs of parasite. So this time ho, pag ganyan ang sakit, hindi ho muna tayo magdi-detox. Magdi-detox tayo after nyo hong gumaling, no? But ang immediate ho, kailangan ninyo is the blood cleansing and the vector scan, no? Okay. So, para nga po, Doc, sa mga interesado pong mag-avail nitong vector scan, detox program, blood cleansing, muli po ang inyo pong clinic address, hotline number para po makapag-set po sila ng appointment at maiwasan po natin yung walk-in. Yes, oo, no? So, yung atin hong promos, buy 2+1 tayo sa ating detox protocol. So, parang malilibre nyo ho dyan yung vector scan, no? And automatic ho, member kayo ng ating wellness program wherein may free health card po kayo. Libre ho ang check-up nyo for the whole year. But kailangan nyo pa rin ho magpalista ng check-up, no? And also yung atin hong soap, 5+1 pa rin ho yan. Bili kayo ng 5, libre ho ang isa. And napakabisa ho niyang pambanat ng skin and pampaputi. IV, anti-aging soap, IV whitening soap. Available ho yan sa Shopee. And yung atin hong mga drip, kahit ho walang check-up, pwede ho kayong magpa-drip, no? Yung beauty drip, whitening, and slimming drip. At pagka all-in-one, power drip, no? And yung atin hong IV laser, naka 20% discount pa rin ho yan. So, pwede nyo na hong prepaid. This time, it is transferable. Pero yung sa check-up ho, free check-up, hindi ho transferable. Kung sino ho ang nasa ID, siya lamang ho ang pwedeng gumamit noon, no? And yung mga may allergy po pala, yun ang dapat magpa-check up sa atin for the drip, no? And itong drip na to, ulitin ko na naman, wag ho kayo magpa-drip sa tabi-tabi, ano? So kailangan ho clinic na may doktor na legit, no? At pagka sobrang mura ho, ay magtaka na rin kayo. Baka ho kung ano-ano na lang laman yan na mga fake gluta and others. Marami ho kasing China, minsan fake, no? Kaya minsan wala naman kayo makikitang pagputi nyo at pagbubulong ninyo, no? At yung atin hong anti-diabetic and anti-obesity, yung mga hirap hong magbaba ng sugar kahit na ho umiinom ng gamot at nag-i-insulin, which is more than 50% ho. More than kalahati ang hindi controlled ang sugar, no? At saka yung mga failure na ho sa pagpapapayat, no? I-assure ko ho sa inyo, papayat ho kayo at bababa ang sugar ninyo. Tayo lang ho ang meron nito at kahit ho walang effort, no? Hindi nyo kailangang mag-diet or mag-cut down ng sugary foods, no? And yung mga promo po natin?
yung ating social media. So paki-like, share, and subscribe. I-type nyo lang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube, Facebook, TikTok, and Reels. No? So yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong hanapin dyan. Ang atin home clinic, pag magpapalista kayo, tayo ho ay nasa 11th floor, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim. Keep safe always. God bless po. Keep safe. God bless, and do one good thing a day, no, makes this world a happy place, no? So good night po. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion about gastroenteritis. Masarap nga pong kumain pero masakit gumastos. Kaya naman po, para maiwasan natin yung doble gastos dahil nga po sa sakit, ay maging maingat po tayo. Inyo nga rin pong nakasama, Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV.